Gandang buhay mga sisi ko! Another cake, another vlog. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang hard chocolate cakesicle. Dito, niready ko na yung mga gagamitin ko. Itong white chocolate at dark chocolate. Chinap ko na yan into small pieces para madali na siyang tunawin. Colata po ang brand na gamit ko. And then yung moist cake and then yung silicone molder. At dito nga sisi ko, una kong tinunaw itong white chocolate. Maglalagay nga lang ako dyan ng konting amount nitong chocolate, sapat lang para makoat itong buong molder. After ko siya lagyan nitong chocolate, i-spread ko lang siya or iikot dito sa loob ng silicone molder para makoat ko siya ng maayos. After ko nga mag-first coating dyan, isinaset aside ko lang po yan sisi ko. Room temp lang po, hindi ko na po siya nilalagay sa rep. Since maganda naman itong brand ng chocolate na gamit ko, which is Colata from Lebrang, nagsiset na yan o titigas na yan kahit sa room temp lang. First coating pa lang ito mga sisiko kapag nag-set na siya or tumigas, magsi-second coat na po ako. Bakit nga po ba kailangan mag-second coat? Kasi po, itong first coating natin is manipis pa siya. Kapag nilagyan natin to ng cake sa loob, mas madali siyang magka-crack. Uulit ka lang ulit sa umpisa. Kaya mahalaga na mag-second coat ka, sisi ko, para kumapal yung ating base. Para kapag naglagay tayo ng cake sa loob, hindi siya madaling masira or mag-crack. And after 2 to 3 minutes, nag-set na itong chocolate and pwede na tayo ditong mag-second coating. Uulitin ko lang yung procedure na ginawa ko kanina. Maglalagay lang ako ulit ng konting amount ng chocolate and then i-spread ko dito sa aking silicone molder. Medyo tinatak-tak-tak-tak pa yan dyan ng konti sisi ko. Wag malakas, dahan-dahan lang yung tak-tak para hindi naman masira yung ating chocolate. Yung ibang napapanood ko, ginagamitan nila ng brush, binabrush nila yung chocolate sa buong molder. Sa akin, ito ang way ko ng paggawa ko ng cakesicle. Mas maganda kasi yung ganito, spread lang para mas makinis yung kalabasan nitong aking cakesicle. Makikita nyo mamaya. Anyway, after kong mag-second coating, dito ko na siya inilalagay sa rep. Yes, nilalagay ko na po siya sa rep mga sisi ko kapag nag-second coat na po ako para mas tumigas or mag-harden itong base natin kapag naglagay na tayo ng cake. And dito nga naglalagay na ako ng cake dito sa aking silicone molder. Kapag lalagyan mo na siya ng cake sa loob sisi ko, dahan-dahan lang yung pag-press sa loob para hindi naman mag-crack yung ating chocolate. Tamang press lang mga sisi ko, wag mong panggigilan, hindi naman yan lalaban sa'yo. Haha, charot. After mo siya lagyan ng cake sa loob, takpan mo lang din siya gamit itong chocolate. Tapos alisin mo lang yung mga excess chocolate sa gilid-gilid para kapag nag-set siya mamaya or tumigas, hindi ka mahirapang magtanggal ng chocolate sa gilid. And dito, uulitin ko lang yung procedure na ginawa ko kanina. And siya nga pala mga sisi ko, kapag maglalagay ka ng cake sa loob ng ating molder, wag mo siyang punuin. Maglaan ka ng space para dito sa chocolate na ilalagay natin sa ibabaw. And after niya, pwede mo na yan ilagay sa rep para mag-set or tumigas na itong ating cakesicle. Lagay lang natin siya sa ref for 2 to 3 minutes para mag-harden. And after 2 to 3 minutes, ito na ang ating cakesicle. Pwede na natin siyang alisin sa ating silicone molder. And naglalagay lang ako ng parchment paper or wax paper sa paglalagyan nitong cakesicle para kapag nag-drizzle ako mamaya ng chocolate, hindi siya dumikit doon sa mismong tray. And para madali siyang tanggalin. And dito, tinatanggal ko lang yung mga excess chocolate dito sa gilid ng ating cakesicle para mas maganda at malinis siyang tingnan.
And dito, magtutunaw ulit ako ng white chocolate but this time, lalagyan ko naman siya ng kulay. And kukulayan ko nga siya ng color pink but itong gamit ko is cherry red. Lalagyan ko lang siya ng konting amount nito para ma-achieve ko yung kulay pink na gusto ko. And tips lang mga sisi ko, kung magkukulay kayo ng chocolate, dapat ang gagamitin yung pangkulay is yung oil-based food color. And eto nga ang Choco Art from Colata ang marerecommend ko sa inyo mga sisi ko kung magkukulay kayo ng mga chocolate. Maganda talagang gamitin kapag oil-based ang food color na gagamitin mo sa chocolate mo para mas maganda yung outcome ng chocolate natin. Kahit ilang beses mo siyang initin, smooth pa din yung ating chocolate. Kapag kasi hindi oil-based yung food color na gagamitin mo sa chocolate mo is madali siyang mag-dry or yung chocolate at yung food color nagsasama, hindi siya nagiging smooth. Sana nagigets niyo yung sinasabi ko. Kapag ganon, nag-dry na siya tapos hindi na siya smooth, mahihirapan ka nang mag-spread sa silicone molder. Kaya mas okay at mas maganda kung oil-based food color ang gagamitin mo para smooth at mas madali mo siyang ma-spread sa silicone molder kung gagawa ka ng ganitong cake sickle. At kahit pang drip lang sa cake sisi ko, mas okay na oil-based kung chocolate yung kukulayan mo. Anyway, magbalik na tayo dito sa ating cake sickle. Natapos ko na siyang lagyan ng cake sa loob. Na-erep ko na rin siya and eto na, aalisin ko na siya sa silicone molder. Tapos alisin ko lang din itong mga excess chocolate para mas makinis at malinis tingnan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kapag maganda yung brand na chocolate na gamit mo is maganda yung outcome ng magagawa mong cake sickle. And dito sa part na to, nakapagtunaw na ako ng dark chocolate. Dito sisi ko kapag dark chocolate na yung ginagawa ko, hindi na po ako nagsi-second coating. Dinadagdagan or kinakapalan ko na lang yung lagay ko ng chocolate para hindi naman siya madaling masira kapag naglagay na ako dyan ng cake sa loob. Uulitin ko nga lang yung procedure na ginawa ko kanina, bali ang naiba lang dito is hindi na ako magsi-second coating. Ilalagay ko nga lang to sa ref for 2 to 3 minutes and kapag nag-set na siya, pwede na siyang lagyan ng cake sa loob. Reminder lang ulit mga sisi ko na kapag maglalagay ka na ng cake sa loob, dahan-dahan lang yung pag-press. Huwag mo siyang diinat, baka naman masira or mag-crack yung ating chocolate. And dito nga naglalagay na ako ng chocolate sa ibabaw ng aking cake sickle and after niya nilalagay ko na yan sa ref. Yes, walang katapusang pagre-rep ito mga sisi ko. Ha, charot! And after so many minutes mga sisi ko, malapit na akong matapos sa paggawa nitong cake sickle. Pagod yarn? Haha, chariz! Anyway, balik tayo dito sa cake sickle. Kita nyo naman kung gaano kaganda at kakinis itong aking cake sickle. Wow! At nandito na nga tayo sa exciting part. Magdi-design na tayo nitong ating cake sickle and hindi naman mahirap itong ating design. Pa-drizzle lang na ganyan and then maglalagay tayo ng mga pa-shining shimmering. And yung nilalagay ko dyan na heart, fondant po yan. Kapag magdi-design ka ng mga sisi ko, medyo bilisan mo lang yung paglalagay ng mga pa-shining shimmering mo dyan kasi madali na yan mag-set since narep na natin yung ating cake sickle. Kasi kung hindi mo agad malalagyan ng mga pang-shining shimmering mo o yung mga drudges is hindi na siya didikit kasi nag-set na yung chocolate mo. And yun lang mga sisi ko, patapos na itong video. Sana ay marami kang nakuwang tips para makagawa ka ng maganda at makinis na cake sickle. At kung gusto mong makita ang final look nitong aking cake sickle and kung paano ko siya i-assemble sa box, na-upload ko na yan sa FB and sa YouTube ko mga sisi ko. And that's it mga sisi ko. Thank you for watching. Bye-bye!